So, hi everyone, it's me Percy J. Video is a love story and a short story of my um, pregnancy time. So, late 30s or 32 na ako during my first um, baby. So, the question is, hindi ba mahirap magiging mother kapag ka 32 or 30 ka na, no? So, sa akin, hindi siya mahirap because unang-una, hiningi namin siya, no? Sino ba naman ang hindi gumustong magkaroon ng anak? So, sa amin is, we believe that the Lord said na humiling ka at pagbibigyan ko kayo in the right timing, no? Kung ready ka na, ready na yung katawan mo, yung both parents ready na. So, masaya, no? Hindi siya mahirap sa akin. So, dito sa Europa, thankful ako kasi every month or kapag ka may insurance ka na is bibigyan ka nila or free yung iyong consultation, no? From check-up to ultrasound. And every month, makikita mo si baby kung ano na yung status niya sa loob. Complete ba siya? Wala ba siyang nararamdaman? And kumusta yung heartbeat niya? Buo ba siya? Ganon. So, makikita mo siya every month. Lalo na kapag kayong gender, ganon. So, free siya dito and kagandahan is entertain ka talaga ng mga doktor kapag ka buntis ka, alagaan. Hindi naman sa buntis lang. So, mostly siguro lahat naman kasi nga during my pregnancy is pina-check ko din yung aking health. So, magaan naman sila, no? So far, wala pa akong na-experience na doktor ba. So, ma-entertain. So, sa aking pregnancy is hindi siya mahirap kasi yung aking asawa is emotionally supportive siya and hands-on talaga siya sa akin, lalo na tayo kapag buntis, no? Sumasakit yung ating balakang, nagka-cramp minsan yung ating paa, lalo na dito sa Europa is naabutan ko yung winter, no? Yung snow na snow na panahon. So, ang sakit sa katawan, no? So, but normally, dito lang ako sa bahay kasi nga hindi tayo pwede sa labas, hindi makagala or hindi makapag exercise kasi nga maginaw. So, dito sa bahay, you need to exercise mga 10 to 20 or 30 minutes. It depends sa yung katawan kung kaya mo pa. And sa akin is mahina yung aking paa. Para akong nanginginig, no? Siguro dahil sa ginaw, but so far, yun lang naman. And kapag gumagalaw na yung baby, para kang nakikiliti or parang sarap sa pakiramdam. Nagre-respond siya during hinahawakan mo siya kung saang part. So, gumagalaw. So, maganda kasi nga mapipil mo na nararamdaman ka talaga ng yung anak. So, after that is this one is during my labor. No, isasalang na ako kapag pwede na akong iire kapag ready na or may masarap na iire ba, no? So, I'm thankful kasi nga normal delivery ako and maraming salamat everyone na tumulong sa akin, lalo na yung mga doktor. And kapag lumabas na si baby is ayun na, ma-amaze ka na lang and sana and thankful ka na lang kasi nga andito na siya, hinihingi mo na siya and answered prayer to sa atin. So, thankful ako kasi hindi ako pinahirapan
na ere, and from head to toe, i-check mo talaga yung baby kung complete ba siya, wala ba siyang kapansanan, and thankful tayo kasi nga kompleto yung kanyang pangangatawan. So, again, maraming salamat everyone sa mga prayers nyo sa amin. And yun nga, hindi mo siya titigilan, no, na tingnan. Dito naman sa Europa is may option ka. Either i-breastfeed mo siya or i-mix like breastfeed and formula. Nasa yun na yun. But sa akin is 1 day lang ako nakapag-breastfeed kasi nga hindi lumalabas yung aking milk. So, ginawa na ng doktor lahat ng paraan para makapag-breastfeed ako, but ayaw talaga. And dito sa Croatia, one of the best and supportive friend, Tita Viva, is there to support me from the things of the baby and my needs also. Is asking always, she asked me always what you want, what you need. Ganun sila, no? And also to papa niya is there also to support me and taking care of the baby, no? Maaga talagang uuwi from work and hands-on agad-agad kasi nga tayong mga mama nagpapagaling tayo kasi syempre hindi pa naghihilom yung ating mga tahi-tahi na yan. And habang palaki ng palaki yung ating baby is pabigat ng pabigat. So, yung papa talaga niya yung nag-carry kapag sunbathing. He's there also to make sunbath every morning. And sa buhok ni Nick John, our baby, is 2 months. Pinag-haircut na namin siya kasi hindi pantay yung kanyang buhok. But we asked the doctor if okay lang. So, sabi naman ng doctor is okay lang naman, basta you need to take care. So, yun lang po yung aking short story sa aming LDR love story for 8 years. Thank you so much everyone sa pagsubaybay. Ingat kayo lagi and God bless.